I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, dahil sa masalimuot na sitwasyon kung saan naipit si Hajin sa pagitan ng Beast Palace Master na muling nagkaroon ng lakas at ng elite squad ng Beast Palace, napagpasyahan niyang pasabugan ang buong bangin, dahilan upang damay-damay silang nahulog mula rito dahil sa tindi ng pagsabog. Bago naganap ang trahedya, nailigtas si Yo Sangrin, at sa tulong ni Goldie, ligtas itong naihatid kay Yo Gangwei. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Hajin. Nakita siyang umaahon mula sa mga nagbagsakang tipak ng bato na hiniwa ni Dongpil. Agad siyang nilapitan ni Dongpil at inalalayan upang makatayo. Batang Panginoon, ayos ka lang ba? Tanong nito. Sagot naman ni Hajin, hindi na importante yan sa ngayon. Anong nangyari sa mga taga-Tang clan? Sabi ni Dongpil, papunta na sila, mga 100 metro na lang ang layo. Sabi ni Hajin sa isip niya, nandito na sila, ang huling piraso ng puzzle para tapusin ang labanan na ito. Lumapit si Hajin kay Goldie upang makabawi ng lakas sa pamamagitan ng kanyang enerhiya, habang patuloy na nagninilay. Sabi sa sarili, wala nang ikalawang pagkakataon kaya hindi pwedeng magkamali o magsayang ng panahon. Kailangan ko silang talunin sa isang atake lang. Nang makabawi na siya ng lakas, wala siyang inaksayang panahon at mabilis na tumakbo patungo sa Tang clan na abot tanaw na nila. Sabi niya kay Dongpil, sumama ka sa akin, Dongpil. At agad namang sumunod si Dongpil. Pagkakita sa kanila ni Tang John, ang patriarka ng Tang clan, nagliyab ang kanyang galit. Buong lakas siyang sumigaw, harapin niyo kami, mga bastardo ng demonic cult. Sa isang iglap, mabilis niyang hinugot mula sa kanyang mga manggas ang mga karayom na puno ng lason. Sa nakakapanindig balahibong galaw, pinaulanan niya ito ng walang awa. Torrential downpour of pear blossom needles. Bumuhos ang mga karayom sa ere na parang bagyong pamunit sa hangin. Gayunpaman, sa nakakagulat na kahusayan, nasalag ni Dongpil ang bawat isa gamit lamang ang kanyang espada, hindi man lang nagpapakita ng takot o pag-aalinlangan. Sa gilid ni Tang John, nakatayo ang Dark Cloud Pavilion Master. Labis itong nagulat sa nasaksihan at nasabi, nagawang salagin ang atakeng yun gamit lang ang isang teknik. Biglang napansin ni Tang John na nawala ang batang Panginoon, kaya tanong niya, saan napunta na yung isang lalaki? Ngunit lumipad sa ere ang espada ni Hajin, pinaikot gamit ang blade manipulation, at tumama ng malakas sa Dark Cloud Pavilion Master. Napamulagat si Tang John sa bilis ng pangyayari. Agad niyang sigaw, Dark Cloud Pavilion Master. Ayos ka lang ba? Napatumba siya sa lakas ng atake, tumama ito sa balikat niya at nagdulot ng matinding sakit. Ang dugo'y damaloy, ngunit pinigilan niya ito gamit ang kamay, kahit alam niyang bawat paggalaw ay nagpaparusa sa kanyang katawan. Sa kabila ng hapdi, tumingala siya, puno ng tapang, at sinabi, "Huwag mo akong intindihin. Patumbahin mo na yung mga bastardo." Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita, isang anino ang bumalat sa paligid. Ang hangin ay tila huminto sa malamig na presensya ni Hajin. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harapan ng lahat, at ang mga nananahimik na madla ay tila hindi makahinga. Malamig niyang sambit habang ang mga matay kumikislap sa galit, hindi siya mamamatay. Kayong lahat, huminto kayo. Bago pa makapagsalita ang sugatang Dark Cloud Pavilion Master o makakilos ang mga taga-Tang clan, nakita na nilang hawak na ni Hajin ang kanilang patriarka. Ang talam ay nakatutok sa leeg nito, at kahit ang pinakamatapang sa kanila ay napilitang umatras. Matapang na pagbabanta ni Hajin, makinig kayong mabuti sa akin. Dahil kung hindi, dudukutan ko ang mga mata ng patriarka nyo at ngunguyain ito. Nagmistulang bumagsak ang buong mundo sa banta niyang iyon. Hindi lang ito isang babala, ito'y isang sumpa na siguradong ipapatupad. Napahinto ang lahat, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa malamig na takot na damaloy sa kanilang mga ugat. Ang tensyon sa paligid ay sumabog,
At bawat hakbang ni Hajin ay tila dagandong sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa ilalim ng kanyang matinding presensya, ang sugatang Dark Cloud Pavilion Master ay pinilit na makatayo, pinipigilan ang sarili upang hindi mawala ng ulirat. Namumula siya sa galit, ang mga matay tila apoy na nagbabaga habang itinuturo si Hajin. Sumigaw siya, ikaw. Ngunit natigil siya, hindi kayang tapusin ang kanyang sasabihin. Ang takot at galit ay nagtunggalian sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya makagalaw. Sa gitna ng katahimikan, malamig na sinabi ni Hajin, sinabi ko nang huwag kayong lalapit. Dahil sa halip na sumunod, nang ahas ang Pavilion Master na lumapit. Kaya sa isang iglap, mabilis na kumilos si Hajin at walang alinlangan na ginamit ang kanyang talam sa kaliwang mata ng patriarka at tinusok ito ng walang awa. Sa isang malutong na tunog, ang mata ay dinukot mula sa pagkakabaon. Bumugso ang dugo habang ang patriarka ay napasigaw ng ubod lakas, nanginginig ang buong katawan sa matinding sakit. Habang nagdurugo ang patriarka, naramdaman din niyang may kakaibang epekto ng ginamit ni Hajin ang lason na mula sa kanya. Biglang nanghina ang kanyang katawan, ang mga ugat ay tila nasusunog mula sa loob. Nagsimula siyang magsuka at bumula ang kanyang bibig. Ang kanyang lakas ay mabilis na nauubos, at wala na siyang magawa kundi magmakaawa sa kanyang isipan, habang nakatayo si Hajin na tila isang aninong tagapaghatid ng kamatayan. Galit na galit ang Pavilion Master, at halos pumutok ang kanyang ugat sa noo habang pasigaw niyang sinabi, ikaw, demonyo ka. Palayain mo siya ngayon din. Ang kanyang tinig ay puno ng paghihinagpis at galit, ngunit hindi niya magawang lumapit dahil sa nakatatakot na presensya ni Hajin. Habang hawak ang dagwang mata, tiningnan ito ni Hajin na parang isang bagay na walang halaga. Malamig niyang sinabi, hindi ko talaga gustong kainin ito. Ang bawat salita niya ay parang lason, nagpapalubha sa takot ng lahat. Napuno ng desperasyon ang Pavilion Master. Pinigilan niya ang galit at sinabi, tama na. Ano ba talagang gusto mo? Sa halip na sumagot kaagad, hinagis ni Hajin ang nakuha niyang mata pababa, at tumama ito sa lupa na may tunog ng basag na laman. Tumingin siya diretso sa Pavilion Master at ngumisi. Sarkastikong sabi niya, sa wakas, nakikinig ka na rin. Akala ko talagang hihintayin mo pa na kainin ko ito. Kayo bang mga taga-Green King Squad lang ang nandito? Napakunot ng noo ang Pavilion Master, pilit na hinuhulaan ang susunod na galaw ni Hajin. Tumugon siya, maingat ngunit may bahid ng kaba, tama yun. Ngunit tinanong niya sa isip niya, paano niya nalaman ang tungkol sa squad namin? Malamang ito ay isang patibong. Kailangan kong gamitin ang pagkakataong to para mailigtas ang Patriarch. Hawak ng Pavilion Master sa kabilang kamay ang isang bilog ng lason, handa niyang gamitin bilang huling alas. Ngunit ang bawat kilos niya ay parang nasa ilalim ng lente ng mata ni Hajin, na hindi pinalampas ang kahit pinakamaliit na galaw. Sa sandaling napansin ni Hajin ang plano, agad siyang kumilos. Sa isang mabilis at malupit na pag-atake, sinaksak niya ang balikat ni Tang John ng walang alinlangan. Ang talam ay bumaon ng malalim, halos kalahati ng twin blade niya ang nakabaon, at narinig ang matinding sigaw sa sakit ni Tang John sa paligid, sapat upang patigilan ang bawat kalaban sa kanilang kinatatayuan. Anong ginagawa mo? Sigaw ng Pavilion Master, puno ng pagkabigla at takot. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng galit, ay ngayon naglalarawan ng kawalang pag-asa. Pati ang mga tauhan niya ay tila na paralisa sa takot sa brutal na galaw ni Hajin. Tumingin si Hajin sa kanya, ang malamig na titig ay parang matalim na punyal na dumudurog sa kalooban ng Pavilion Master. Sa mabigat na tono, sabi ni Hajin, sinubukan mo kasing gumamit ng lason. Hindi ko alam kung anong klaseng lason yan, pero hindi yan gagana sa akin. Gayunpaman, hindi ako masaya na tinangka mong gawin yan. Gusto mo ba talagang tuluyan mabulag ang patriarka nyo? Naging seryoso muli ang tingin at boses ni Hajin, sabi niya, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kayo lang ba ang mga nandito mula sa Tang Clan?
Napaigting ng ngipin ang Pavilion Master at napaisip, kainis, maaaring mamatay nga ang patriarka namin kapag nagsinungaling ako. Kaya sagot niya, ang Dark King Squad ay nakatalaga sa hilaga ng kabundukan ng Alaw. Sabi ni Hajjan, bale pareho kayo at ng Dark King Squad ay nandito. Ang dalawang pangunahing squad ng Tang Clan. Mukhang hindi nyo pinagkakatiwalaan ng lubos ang Beast Palace. Didiretso na ako sa punto. Dalhin mo ang Dark King Squad at i-ambush nyo ang Beast Palace. Nanlaki ang mata ng Pavilion Master at nagalit, sabi niya, gumawa naman kayo ng tamang alok kung gusto nyo makipagnegosasyon. Kabaliwan ang hinihiling mo, sabi naman ni Hajjan, habang itinututok ang talam ng espada sa patriarka. Sigurado ka ba na hindi mo lang sinasabi yan dahil natatakot kang matalo? Sabi ng Pavilion Master, kasinungalingan. Akala mo ba matatalo ng Beast Palace ang angkan namin? Nakangiting sagot ni Hajjan, kung ganun patunayan mo. Bibigyan kita ng kalahating araw. Ang isang squad ng Beast Palace ay inaasahang papunta na sa Monster Myriad Forest mula sa Hilaga. Palalayain ko ang patriarka ninyo kung matatalo nyo yung mga kalaban. Tanong ng Pavilion Master, paano naman namin kayo pagkakatiwalaan? Sagot ni Hajjan, desisyon nyo yan. Pero magiging magaan ako. At ang Poison Dragon Pavilion Master ay nasa bilangguan namin. Sigurado akong alam mo yan, di ba? Palalayain ko rin siya, bilang bonus. Hindi ba't maganda ang alok ko? Lalo na't siya ay kapatid ng patriarka. Napakagat ng labi ang Pavilion Master, nanginginig sa takot at pagkabalisa. Alam niyang nasa bingit ng kamatayan ang kanilang patriarka, at bawat segundo ay parang isang espada na nakasabit sa kanyang leeg. Ngunit ang presensya ni Hajjan ay tulad ng isang halimaw na hindi kayang talunin, at lalo pang bumigat ang kanyang pakiramdam ng malamig na tanungin ito ni Hajjan, anong gagawin mo? Magdesisyon ka ngayon din. Bago pa man makapagdesisyon ang Pavilion Master, nagsalita ang patriarka, ang boses nito ay paos ngunit puno ng galit at paninindigan. Huwag mong tanggapin ang alok. Paano natin pagkakatiwalaan ang demonic cult? Hindi sila mapagkakatiwalaang tao. Kahit nasa bingit ng kamatayan, ang patriarka ay nagpakita ng katigasan ng loob, nagliliyab ang kanyang puot laban kay Hajjan. Sa marinig ang kanilang patriarka, napuno ng pag-aalala ang boses ng Pavilion Master. Pero, patriarka, pilit niyang isinasalba ang sitwasyon, ngunit kitang-kita ang pag-aalangan sa kanyang boses at katawan. Pinipilit niyang balansihin ang utos ng kanilang pinuno at ang malinaw na panganib na dulot ni Hajjan. Tila lalong bumigat ang pressure na nakadagan sa sugatang balikat ng Pavilion Master dahil naiipit siya sa pagitan ng katapatan at survival. Tila nanlamig ang paligid habang hinihintay ng lahat ang kanyang susunod na hakbang. Samantala, sa di kalayuan, nagngangalit ang labanan sa pagitan ng Berserk Demon Squad at ng mga mandirigma mula sa Beast Palace. Ang lupa ay nabahira ng dugo at ang hangin ay puno ng sigawan at kalabog ng mga armas na nagsasalpukan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Uy Hangrian, ang leader ng Berserk Demon Squad, na tila isang tigre sa gitna ng gubat, nag-aatas sa kanyang mga tauhan. Berserk Demon Squad, huwag kayong atras. Panatilihin ang formation, sigaw niya, ang boses niya'y umaalingaw-ngaw, puno ng utos at determinasyon. Sa kabila ng tensyon, pilit niyang tinutulak ang kanyang mga tauhan na manatili sa kanilang pwesto, kahit na alam niyang nasa bingit sila ng pagkatalo. Ngunit kahit si Uy Hangrian, na sanay sa madudugong labanan, ay hindi maikakailang puno ng pangamba. Habang binabantayan ang sitwasyon, kumikislap ang kanyang mga mata sa pag-aalala. Sa isip niya, tahimik niyang sinabi, masyado silang marami. Matatalo kami sa lagay na ito. Pero kung magpapatalo talaga kami, didiretso sila sa batang Panginoon. Alam niyang hindi sila pwedeng umatras, ngunit sa harap ng napakaraming kalaban, ang desisyon niyang panatilihin ang formation ay parang pagpirma sa isang kasunduan ng kamatayan. Nagdesisyon siyang kahit ano pa ang mangyari,
ay lalaan niya ang lahat upang maprotektahan ang batang Panginoon. Sa isip niya, ito ang huling hadlang bago tuluyang bumagsak ang kanilang tanggulan. Habang ang labanan ay patuloy na lumalala, nagsimula ng magreklamo ang isa sa mga kasamang Demon General na nakatagal pa sa harap ng matinding pagsalakay. Squad Leader, hindi na namin kayang magtagal. Kailangan nating mag-retreat. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at takot, at ang mukha ng kanyang mga kasamahan ay puno ng pagod at sugat. Ang kanilang puwersa ay unti-unting napapaubos, at ang mga kalaban mula sa Beast Palace ay patuloy na umaabante. Ngunit sa kabila ng kanilang panawagan, hindi nagpakita ng kahinaan si Uihang Ryan. Kahit siya mismo ay halos magdusa sa labis na pagod at sakit, alam niyang hindi nila kayang mag-urong. Kailangan niyang panatiliin ang kanilang moral, kaya't pinilit niyang maging matatag. Tumayo siya ng buong lakas sa gitna ng kaguluhan, tumingin sa mga kasamahan at nagsalita ng may kabangisan, kailangan nating tatagan pa ng kaunti. Ang mga salita niyang iyon ay parang apoy na nagbigay buhay sa mga dugong puno nilang mandirigma. Ang hangarin ni Uihang Ryan ay hindi lamang para sa kasalukuyang laban kundi para sa proteksyon ng batang Panginoon at ang dignidad ng kanilang puwersa. Kahit nalabag sa kanyang puso, alam niyang ang kanilang pagtutulungan ang magiging susi para mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-retreat ng buo sa oras na matiyak na niyang ligtas ang batang Panginoon. Maya-maya ay may naramdamang kakaiba ang Demon General. Sabi niya, ang aura na ito. Naramdaman ko na to dati. Nang biglang lumitaw sa kanilang harapan ang tumatakbong squad ng Sichuan Tang Clan, nagdulot ito ng matinding gulat sa mga kasamahan ni Uihang Ryan. Ang ilan sa kanila ay napatigil at nahulog sa pag-aalala. Isang kasama ang nagpakita ng takot, pambihira naman. Pati ba sila makakalaban natin? Ang mga mata nila'y nag-aalangan habang binabaybay ang mga kalaban na mabilis na dumadating. Hindi nila tiyak kung kaibigan ba o kalaban ang mga ito. Ngunit si Uihang Ryan, na sanay sa matinding kalagayan, ay hindi basta-basta magpapadala sa takot. Pinagmasdan niyang mabuti ang paggalaw ng Sichuan Tang Clan, at agad niyang napansin na may kakaibang direksyon ang kanilang pagtakbo. Hindi naman sila pupunta sa atin. Ipinakita ni Uihang Ryan ang kanyang pagiging mapanuri, at tumingin sa mga kasamahan upang itama ang takot na nag-uugat sa kanilang mga puso. Sumang-ayon naman ang Demon General sa obserbasyon ni Uihang Ryan. Tama, papunta sila ang kanyang tinig ay hindi pa natatapos nang marinig nila ang matinding sigaw mula sa Pavilion Master. Atakihin ang mga bastardong taga-Beast Palace. Huwag niyong hahayaang makatakas ang kahit isa lang sa kanila. Ang galit at determinadong tinig ng Pavilion Master ay nagpasik sa kanilang lahat. Ipinahayag ng kanyang sigaw ang isang bagong galak sa kanilang mga puso, dahil may di inaasahang resback na dumating para tapusin ang laban. Kanina, maaalalang sinabi ni Tang John na, huwag tatanggapin ang alok. Paano kayo magtitiwala sa demonic cult? Hindi sila mapagkakatiwalaan. Sa tingin mo ba hahayaan niya tayong mabuhay kapag nagmakaawa tayo? Ngunit hindi nagdalawang isip si Hajin. Nakita sa mukha niya ang isang ngiti na puno ng mapait na kahulugan, at nang tiningnan ang mga mata ng kanilang kalaban, ang kanyang tinig ay malamig at may diin, interesante. Sa inyo pa mismo nanggagaling ang panawagang ito. Samantalang kayo ang umubos at tumapos sa mga taga Green Light Village sa Sichuan 15 taon na ang nakalipas. Huwag mong kakalimutan yun. At winasak nyo rin ang mga sekta ng Moonblade Sect at sekta ng Martial Blade para lang ay testing ang lason nyo. Ang mga pangyayari na inihayag ni Hajin ay nagbabalik sa madugong kasaysayan ng mga kalaban, isang salaysay ng pagkatalo at pagkawasak na hindi nila maaaring takasan. Ang mga alaala ng Greenlight Village at ang mga trahedyang dulot ng Moonblade Sect at Martial Blade Sect ay nagpamalas ng kasuklam-suklam na gawain ng mga kalaban ni Hajin. Ngunit higit pa rito, ang kanyang mensahe ay malinaw, ang mga hindi makatarungan nilang aksyon noon ay nag-iiwan ng mga sugat na hindi kailanman malilimutan sa kasaysayan, at ang pagkatalo ay tila ibinalik sa kanila ng kapalaran.
Gulat ngunit may halong inis na tanong ni Tang John, papaano mo nalaman ang lahat ng yun? Kumpidensyal ang mga impormasyon na ito. Kaya sa oras na iyon, nagdesisyon ang Pavilion Master na tanggapin ang alok ni Hajin. Sinubukan ni Tang John na umapela, ngunit naisip ng Pavilion Master ang kahalagahan ng alok ni Hajin, kaya sabi niya kay Tang John, bababalik ako agad, sir. Papatayin namin silang lahat. Ang mga salitang iyon ay puno ng determinasyon, isang pangako na ang kanilang paghihirap ay hindi na magtatagal. Narinig ang mga ito ni Hajin at nagpakita siya ng isang panatag na ekspresyon. Sabi niya, mabuti kung ganon. Ang sagot niya ay kalmado dahil sa wakas ay makakapagpadala na siya ng reinforcements at siguradong tagumpay sa nagaganap na laban. Ngunit sabi ng Pavilion Master, pero hindi ito isang patas na palitan. Bumaling ang atensyon ng Pavilion Master sa kasama ni Hajin na si Dongpil, at may matalim na tinig na sinabi, mukhang pinapahalagahan mo ang swordman na yan. Kukunin namin siya bilang hostage. Panipi, isang banta na nagbigay diin sa plano ng Pavilion Master na gawing bihag si Dongpil bilang isang paminsang alay upang maging balanse ang alok. Pumayag naman si Dongpi at sinabi, Batang Panginoon, ayos lang sa akin. Pwede mo akong ipadala. Sa kanyang narinig, biglang ipinosisyon ni Hajin ang talam ng kanyang espada sa ilalim ng braso ni Tang John, at sa isang mabilis na galaw na parang hangin, pinutol niya ang kanang braso ni Tang John. Bumulwak ang dugo sa paligid sa isang masidhing tunog. Ang lahat ng naruroon ay natigilan, ang mga mata ng Pavilion Master at kanyang mga kasamahan ay nakanganga sa gulat. Isang malalim na sindak ang pumuno sa kanilang mga puso habang ang labanan ay nagbago ng anyo. Ang galit, takot, at ang di mabilang na posibilidad ng mga susunod na hakbang ay nagbigay sa kanila ng walang katiyakang takot, si Hajin ay hindi isang kalaban na dapat ipagwalang bahala. Nag-alab ang demonic energy ni Hajin, at matalim niyang sinabi, patas na palitan baka mo. Aalisin ko na ang Poison Dragon Pavilion Master sa negosasyon. Habang hawak ang espada, ang matalim na tingin ni Hajin ay nagbigay ng nakakatakot na epekto sa lahat ng naruroon. Ang kanyang banta ay hindi lamang isang salitang paalala kundi isang tahasang pangako ng kamatayan. Ang patriarka nyo ay mamamatay kung hindi kayo aalis dito sa loob ng 3 segundo. Ang bawat salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang bigat sa hangin, isang pananakot na hindi nila kayang ipagwalang bahala. Inilagay niya ang talam ng kanyang espada sa leeg ni Tang John, at nagsimulang bumilang. 1, 2, ang bawat bilang na iyon ay isang suntok ng takot na dumaan sa puso ng bawat isa sa kanila, parang mga orasan na papalapit sa pagtakbo ng huling segundo. At sa pangatlong segundo, walang nagawa ang Pavilion Master kung tumakbong palayo at sinabi, Green King Squad, sumama kayo sa akin. Sa takot at determinasyon, sumunod siya, ngunit sa kabila ng kanyang paninindigan, ang mga mata niya ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang Green King Squad ay wala ng ibang magagawa kundi sumunod, at sa isang mabilis na pagkilos, sila'y nagsimulang tumakbo tungo sa sinabing direksyon ni Hajin. Hindi maiwasang mamangha ni Dongpil, at sabi niya sa isip niya, yung eksperto na mula sa Tang Clan. Na-overpower siya sa pamamagitan lamang ng demonic energy ng Batang Panginoon. Minsan, sobrang nag-uumapo ang chi at nakaka-overwhelm ito sa puntong maninigas ka na lang na parang yelo. Pero wala pa akong nakikitang tao na kasing taas ng antas sa kasanayan niya na naapektuhan ng ganito. Nag-umapaw ang lakas ng demonic energy sa puntong ni hindi niya na napapansing sumusunod siya sa utos ng Batang Panginoon. Ang makontrol ang mga tao gamit lang ang isip, ni hindi niya kailangan gumamit ng kamay. Tinitigan ni Dongpil ang Batang Panginoon at di pa rin mapigil ang mapaisip. Ginawa niyang magkalaban ang Beast Palace at ang Tang Clan kahit magkaalyado sila. Di ko mapigil ang masorpresa, alam kong may plano siya. Pero gamitin ang Tang Clan para talunin ang Beast Palace. Samantala, nag-igting ang mga ngipin ni Hajin sa galit, sabi niya, Oy, Dongpil, dito ka lang sa tabi ko, ang mga aroganteng hayop na yun,
Ang lakas ng loob nilang subukan kang gawing hostage. Ngayon na makakasama na ng Berserk Demon Squad ang Green King Squad ng Tang Clan, magagapi na nga ba ang Beast Palace? O may isang bagong banta sa labanan? Abangan sa susunod na kabanata.